Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pamilya at pag-ibig? May mga pagkakataong ang tahanang inaakala nating kanlungan ay siya palang kulungang gawa sa mga lihim at kasinungalingan. Sabi nila, ang pinakamadilim na sikreto ay madalas na natatago sa likod ng pinakamaningning na pangalan. Paano kung ang pamilyang pinapangarap mong maging bahagi ay may itinatagong kasaysayang kayang wasakin hindi lang ang iyong puso, kundi pati na rin ang iyong buong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Laya sa likod ng marangyang pader ng Hacienda de Silva. Ang pluma sa kamay ni Laya Matias ay tila may sariling buhay. Sumasayaw ito sa ibabaw ng mamahaling papel. Inilalabas ang mga salitang matagal nang nabubuo sa kanyang isipan. Sa loob ng malawak na aklatan ng Hacienda de Silva, napapalibutan ng libu-libong aklat na mas matanda pa sa kanya. Dito niya natatagpuan ang kanyang kapayapaan. Isang kapayapaang marupok. Isang katahimikang laging may kasamang anino ng pag-aalinlangan. Isang taon na siyang kasal, kay Bayan de Silva ang nag-iisang tagapagmana ng isang pamilyang kasing tanyag ng kanilang apelyido. Mahal niya si Bayan at sa abot ng kanyang makakaya, sinisikap niyang mahalin ang buhay na kaakibat ng pagiging asawa nito. Ngunit sa tuwing titingin siya sa matatayog na pader ng hasyenda, hindi niya maiwasang isipin na ang mansyon ay hindi isang tahanan, kundi isang magandang hawla. Lia, anak? Isang boses ang pumunit sa kanyang pag-iisip. Napalingon si Laya. Nakatayo sa may pinto si Don Armando de Silva ang kanyang biyenan. Nasa huling bahagi na ng kanyang mga 50, ngunit ang tindig ay nananatiling matikas. Ang mga mata nito ay laging tila may sinusukat, laging may bigat, na hindi kayang abutin ng pangunawa ni Laya. Handa na ang hapunan. Hinihintay ka na namin. Sabi nito sa tonong hindi naguutos, pero walang puwang para sa pagtanggi. Tumango si Laya at ngumiti. Isang ngiting sanay na siyang isuot. Susunod na po ako, Papa. Ang hapunan sa mansyon ng mga De Silva ay palaging isang ritual. Ang kumakalansing na tunog ng mga kubyertos sa mga pinggan, ang mahinang usapan tungkol sa negosyo, at ang mabigat na presensya ni Don Armando sa dulo ng mesa. Ngunit ang gabing iyon ay iba. May kakaibang kuryente sa hangin, isang tensyon na kayang hiwain ng kutsilyo. Sa kalagitnaan ng kanilang pagkain, ibinaba ni Don Armando ang kanyang mga kubyertos. Ang tunog niyon sa mamahaling plato ay umalingaw-ngaw sa buong silid, at lahat ay natahimik. Maging si Bayan ay napatingin sa kanyang ama, naghihintay. Mayroon akong mahalagang anunsyo, panimula ni Don Armando. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Tumingin siya kay Bayan, at pagkatapos ay kay Laya. Upang hindi na manatiling malungkot ang tahanang ito, nagpasya akong mag-asawa muli. Parang isang bombang sumabog sa gitna ng silid. Nabilaukan si Laya sa kanyang iniinom na tubig. Nakita niya ang pagkagulat sa mukha ni Bayan. Isang taon pa lang mula nang sumakabilang buhay ang ina nito. Sino po, Papa? Naglakas loob na tanong ni Bayan. Isang senyas lang mula kay Don Armando at ang malaking pinto ng komedor ay muling bumukas. Iniluwan nito ang isang dalagita. Hindi, isang bata pa. Mukhang hindi lalayo sa 18 taong gulang. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na mukhang napakamahal, ngunit ang damit ay tila nilalamon ang kanyang payat na katawan. Ipinakikilala ko sa inyo, sabi ni Don Armando, tumatayo at lumalapit sa dalaga. Hinawakan niya ito sa braso na tila isang tropeo. Si Dalisay, ang aking magiging asawa, ang bagong reyna ng Hacienda de Silva. Ang pangalang Dalisay ay parang isang biro, dahil walang bahid ng kadalisayan sa eksenang nasasaksihan ni Laya. Ang nakikita niya ay isang batang babae na may mga matang puno ng takot. Nakayuko ito. Ang mahabang buhok ay tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha at ang mga kamay ay nanginginig sa kanyang tagiliran.
Sinubukan ni Laya ng ngumiti para pagaanin ang mabigat na atmosfera. Maligayang pagdating sa pamilya, Dalisay. Dahan-dahang nag-angat ng tingin ng dalaga. Doon, sa ilalim ng maningning na ilaw ng aranya, nagtama ang kanilang mga mata. At sa isang saglit na yon, nakita ni Laya ang lahat. Hindi ito ang kaba ng isang bagong kasal. Hindi ito ang hiya ng isang dalagang ipinakikilala sa bagong pamilya. Ang nakita ni Laya sa mga mata ni Dalisay ay purong, walang halong pagkasindak. Isang sigaw ng tulong na hindi kayang isatinig ng kanyang mga labi. Bago pa man makapagsalita muli si Laya, mabilis na ibinaba ni Dalisay ang kanyang paningin na para bang ang simpleng pagtingin sa mata ay isang ipinagbabawal na bagay. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay lumipas na parang isang masamang panaginip. Si Dalisay ay halos hindi kumikibo at sumasagot lamang ng opo o hindi po sa mga tanong ni Don Armando. Ang bawat kilos niya ay tila kinakalkula, bawat paghinga ay tila may takot na kasama. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Laya sa kama. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga mata ni Dalisay. Hindi mo ba napansin yan? May mali. Bulong niya sa kanyang asawa. Hindi normal ang ikinikilos niya. Niyakap siya ni Bayan mula sa likod. Baka naninibago lang, Lia. Bigyan natin siya ng panahon. Alam mo naman si Papa, lahat ng gusto niya, nakukuha niya. Pero hindi iyon paninibago. Alam ni Laya, ang nakita niya ay takot. Hindi na siya nakatiis. Bumangon siya para uminom ng tubig. Habang pababa siya sa engrandeng hagdanan, ang tanging ilaw ay mula sa buwan na sumisilip sa matataas na bintana. Ang buong mansyon ay tahimik. Ngunit habang papalapit siya sa kusina, may narinig siyang isang mahinang tunog. Isang hikbi. Dahan-dahan siyang sumilip mula sa pasilyo. Doon sa gitna ng dilim, nakatayo si Dalisay. Nakatalikod ito sa kanya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang payat niyang mga balikat ay nayayanig sa bawat hikbi. Nagtago si Laya sa likod ng pader, hindi sigurado kung ano ang gagawin. At sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang mga salitang ibinulong ng dalaga sa hangin. Mga salitang wawasak sa kanyang payapang mundo at magiging simula ng lahat. Isang boses na basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Inay, tulungan mo ako. Kinabukasan, sinubukan ni Laya na iwaksi sa kanyang isipan ang mga salitang narinig niya mula kay Dalisay. Sinabi niya sa sarili na baka nananaginip lamang siya, na baka ang hikbi ng dalaga ay dala lamang ng pangungulila. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang mga matang puno ng sindak, alam niyang mayroong mali. Isang malaking pagkakamali na nagkukubli sa ilalim ng karangyaan ng kanilang tahanan. Nagpasya siyang siya mismo ang gagawa ng paraan para mapalapit sa dalaga. Kumatok siya sa pinto ng kwarto nito. Dala ang isang bandehado na may mainit na tsa. Dalisay? Ako ito, si Lia. Mahinahon niyang sabi. Ilang sandali pa bago bumukas ang pinto. Sumilip si Dalisay. Ang muka ay mas maputla pa kaysa kahapon. Nagdala ako ng tsa. Pwede ba akong pumasok? Walang imik na tumango ang dalaga at binuksan ng mas maluwag ang pinto. Pumasok si Laya sa isang kwartong sinlaki ng dati niyang apartment. Lahat ng gamit ay bago at mamahalin, mula sa malaking kama hanggang sa mga kurtinang sutla. Ngunit ang pakiramdam sa loob ay malamig at walang buhay. Nakita ni Laya si Dalisay na nakatayo sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malawak na hardin ng hasyenda. Ang paraan ng kanyang pagtingin sa labas ay hindi paghanga, kundi pananabik, na para bang isa siyang ibong nakakulong sa gintong hawla. Pinapangarap ang paglipad. Maganda rito, hindi ba? Sinubukan ni Laya na basagin ang katahimikan. Opo. Halos pabulong na sagot ni Dalisay. Hindi pa rin lumilingon. Umupo si Laya sa gilid ng kama. Alam kong mahirap ang manibago. Kung may kailangan ka, kahit ano, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin. Doon lamang lumingon si Dalisay. May dumaang isang emosyon sa mga mata nito. Isang saglit na pag-asa
Ngunit agad din itong naglaho, napalitan ng pamilyar na takot. Umiling lang ito at muling tumingin sa labas. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Don Armando. Agad na nanigas si Dalisay sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakakuba na para bang naghahanda sa isang dagok na hindi darating. Magandang umaga, mga ginigiliw ko. Bati ni Don Armando. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May dala siyang isang maliit na kahon na nababalot sa pelos. Lumapit siya kay Dalisay at binuksan ito. Isang pulseras na diamante ang kumislap sa loob. Para sa iyo, mahal ko. Isang maliit na regalo. Hinawakan ni Don Armando ang kamay ni Dalisay para isuot ang alahas. Ngunit napansin ni Laya na ang paraan ng pagkakahawak ni Don Armando sa kanyang pulso ay madiin at hindi nagbibigay puwang. Ang kilos na dapat sana ay puno ng paglalambing ay naging isang kilos ng pag-aari, ng pagmamarka ng teritoryo. Salamat po. Halos hindi marinig na sabi ni Dalisay. Hindi man lang nito tiningnan ang kumikinang na pulseras sa kanyang kamay. Kinahapunan, nakita ni Laya si Dalisay na nag-iisa sa hardin. Ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Pasensya na kung naiistorbo kita, sabi ni Laya. Gusto ko lang sanang makipagkwentuhan. Umupo si Laya sa isang bangko, hindi masyadong malapit para hindi ito matakot. Taga saan ka nga pala, Dalisay? Wala ka man lang nababanggit tungkol sa pamilya mo. Yumuko si Dalisay, pinaglaruan ang mga daliri sa kanyang kandungan. Ulila na po ako. Lumaki po ako sa isang ampunan sa probinsya. Ang mga salitang yon ay parang isang dekahon na sagot, isang kwentong memoryado. Naramdaman ni Laya ang kasinungalingan, pero hindi niya ito ipinahalata. Hinayaan niyang magpatuloy ang usapan sa mga bagay na walang kabuluhan, hanggang sa nag-alok ang isang katulong ng merienda. Habang inaabot ni Laya ang isang tasa ng tsaa kay Dalisay, bigla itong nanginig. Nabitiwan ng dalaga ang platito at lumikha ito ng malakas na ingay nang bumagsak sa baldosa. Naku, gulat na sabi ni Dalisay. Ayos lang, ako na. Mabilis na tugon ni Laya. Yumuko siya para pulutin ang mga bubog. Sa pagmamadali ni Dalisay na tumulong, hindi sinasadyang nahila pataas ang mahabang manggas ng kanyang bestida. At doon, nakita ito ni Laya. Malinaw na malinaw sa maputing balat ng braso ni Dalisay. Isang maitim na pasa. Hindi ito isang ordinaryong pasa na dulot ng pagkabunggo. Ang hugis nito ay hindi maikakaila. Iyon ay ang hugis ng mga daliri. Ang marka ng isang kamay na humigpit ng buong puwersa. Nag-angat ng tingin si Dalisay at nakita ang sindak sa mga mata ni Laya. Sa isang iglap, binawi niya ang kanyang braso. Ang mukha ay namutla sa takot. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang manggas na para bang sinusubukang itago ang isang karumaldumal na krimen. Pasensya na po, sabi nito. Nanginginig ang boses. Bago mabilis na tumakbo pabalik sa loob ng mansyon, iniwan si Laya na nakatulala sa mga basag na piraso ng porselana sa sahig. Nang gabing iyon, hindi na napigilan ni Laya ang sarili. Habang nakahiga sila ni Bayan sa kanilang silid, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sinabi ang katotohanang gumugulo sa kanya. Bayan, may pasa si Dalisay sa braso. Nakita ko kanina, isang pasa na hugis kamay. Naramdaman niya ang paggalaw ni Bayan sa kanyang tabi. Ano? Baka naman nagkakamali ka lang ng tingin, Lia. Hindi ako nagkakamali, giit ni Laya. Bumabangon at humaharap sa asawa. Malinaw na malinaw, may nananakit sa kanya. Bumuntong hininga si Bayan, isang tunog ng pagod at pag-iwas. Mahal, baka nabunggo lang siya kung saan. Malaki ang bahay na ito. O baka, alam mo na si Papa. Minsan medyo magaspang siya maglambing, pero hindi niya sasaktan ang bata. Ang mga salita ni Bayan ay parang isang sampal. Magaspang maglambing? Yan, hindi iyon lambing. Ang nakita ko ay ebidensya. Lia, please, sabi ni Bayan.
Hinawakan ang kanyang kamay. Huwag na nating palakihin. Pamilya tayo. Ayokong magkaroon ng gulo dahil lang sa isang hinala. Hinila ni Laya ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa kanilang pagsasama, naramdaman niya ang isang pader na nabubuo sa pagitan nilang dalawa. Ang asawa niya, ang lalaking pinakamamahal niya, ay pinipiling maging bulag. Humiga siyang muli, nakatalikod sa kanyang asawa. Ang init ng katawan ni Bayan sa kanyang likod ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan, kundi ng lamig. Ngayong gabi, naintindihan ni Laya. Sa loob ng malaking bahay na ito, sa pagtuklas niya ng katotohanan, mag-isa lang siya. Ang agahan kinabukasan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Mas mabigat pa ito kaysa sa karaniwang formalidad sa hapagkainan ng mga De Silva. Si Laya at Bayan ay kumikilos na parang dalawang estranghero. Ang bawat isa ay nakakulong sa sariling mundo ng hinanakit. Hindi siya tinitingnan ni Bayan at hindi na rin siya nag-abalang magsalita. Ang pagtanggi nitong maniwala sa kanya ay isang sugat na mas malalim pa kaysa sa inaasahan niya. Habang umiinom ng kape, napadako ang tingin ni Laya sa isang pinto sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ng opisina ni Don Armando. Gawa ito sa madilim na kahoy ng narra. Laging nakasara, laging nakakandado. Ito ang sentro ng kapangyarihan sa bahay na yon. Walang sino man, kahit si Bayan, ang pumapasok doon ng walang pahintulot ng kanyang ama. Sabi nila, naroon ang lahat ng sikreto ng pamilya. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ng pintong iyon, isang desisyon ang nabuo sa puso ni Laya. Isang desisyong mapanganib at labag sa lahat ng alituntunin ng pamamahay na yon. Kung walang tutulong sa kanya, kung walang maniniwala sa kanya, siya mismo ang hahanap ng kasagutan. Kahit na ang kapalit nito ay ang kapayapaang matagal na niyang pinipilit na angkinin. Buong araw, kumilos si Laya na parang isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Pinagmasdan niya ang bawat kilos ng kanyang biyenan. Nakita niya kung paano nito i-check ang oras sa kanyang mamahaling relo, kung paano nito ibigay ang mga huling utos sa mga hardinero, at kung paano ito sumakay sa kanyang itim na kotse para sa lingguhang pulong nito sa lungsod. Habang papalayo ang tunog ng sasakyan, nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Laya. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nagkunwari siyang aakyat sa kanyang silid para magpahinga. Ngunit sa halip na dumiretso, lumiko siya patungo sa lumang silid ng mga kasambahay. Naalala niya ang kwento ng isang dating labandera na mayroong isang set ng mga duplicate na susi para sa lahat ng pinto sa mansyon, nakatago sa isang maliit na cabinet para sa mga emergency. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang cabinet. Sa likod ng mga lumang basahan at bote ng panlinis, naroon nga isang kumpol ng mga susi. Mabilis niyang kinuha ang pinakaluma at pinakamalaki, ang susi na alam niyang para sa opisina ni Don Armando. Ang paglakad pabalik sa pasilyo, ang pinakamahabang paglakad sa buong buhay niya. Bawat kaluskos ng sahig na yari sa kahoy ay parang isang sigaw sa katahimikan. Bawat anino sa dingding ay tila isang pares ng matang nakamasid. Takot. Iyon ang nangingibabaw sa kanya. Ngunit sa ilalim ng takot, mayroong determinasyon para kay Dalisay, para sa katotohanang pilit itinatago ng lahat. Nang marating niya ang pinto, huminga siya ng malalim. Ipinasok niya ang susi sa seradura. Ang tunog ng metal sa metal ay parang putok ng baril. Dahan-dahan niyang pinihit ito. Isang malakas na click ang narinig niya at ang pinto ay bahagyang bumukas. Sumilip muna siya sa magkabilang gilid ng pasilyo. Walang tao. Mabilis siyang pumasok sa loob at isinara ang pinto nang walang ingay. Ang amoy ng lumang papel, katad at tabako ang sumalubong sa kanya. Ang opisina ay madilim at solemne. Isang malaking mesa na gawa sa mahogany ang nasa gitna. At sa likod nito ay isang estante
na puno ng mga libro at mga tropeyo. Ito ang kaharian ni Don Armando at siya ay isang lapastangang nang himasok. Hindi niya alam kung ano ang kanyang hinahanap. Ebidensya? Isang bagay na magpapatunay na hindi siya nababaliw. Sinimulan niyang buksan ang mga drawer ng mesa. Puro mga dokumento ng negosyo, mga papeles ng lupa, mga kontrata, walang anumang personal. Tiningnan niya ang orasan. Limitado ang kanyang oras. Kailangan niyang magmadali. Ang kanyang pansin ay napunta sa isang maliit na aparador sa isang sulok. Nakakandado rin ito. Ngunit sa kanyang paghahanap sa mga drawer, nakita niya ang isang maliit na susi na nakasabit sa ilalim ng mesa. Sinubukan niya ito sa aparador. Bumukas ito. Sa loob, wala roong mga papeles. Ang naroon ay isang lumang baul na gawa sa kahoy. May mga ukit ito na tila lumana. Nang buksan niya ang baul, tumambad sa kanya ang mga bagay mula sa nakaraan. Mga lumang liham na nakatali ng laso, mga ilang piraso ng alahas na pambabae. At sa ilalim ng lahat, isang makapal na album ng mga litrato. Binuklat niya ito. Ang mga unang pahina ay naglalaman ng mga litrato ng yumaong asawa ni Don Armando, ang ina ni Bayan. Ngunit habang nagpapatuloy siya, may mga litratong hindi pamilyar. Mga litrato ni Don Armando noong kabataan pa nito. Masaya, puno ng pangarap, at sa isang pahina, natigilan siya. Isang litrato ng isang binatang Armando nakatayo sa tabi ng isang babae. Hindi ito ang ina ni Bayan. Ang babae ay napakaganda. May mga matang matatalim at puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay tila kayang baliktarin ang mundo. Mayroon siyang isang karisma na parehong nakakaakit at nakakatakot. Kinakabahan, binaligtad ni Laya ang litrato. Sa likod nito, mayroong sulat kamay na kupas na. Armando at Corazon, ang simula ng isang imperyo. Corazon. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Saan niya ba narinig ang pangalang iyon? Bakit tila may kung anong kumukurot sa kanyang puso? Bakit ang babaeng nasa larawan, na puno ng buhay at kapangyarihan, ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang kilabot? Ibinalik niya ang tingin sa mukha ng babae. Pinagmasdan niya itong mabuti. Ang hugis ng panga, ang korte ng mga labi, ang talim ng mga mata, at doon, tumigil ang paghinga ni Laya. Ang babae sa litrato, mayroon itong isang pagkakahawig na hindi maipagkakaila. Isang pagkakahawig na nakakagimbal. Kung aalisan mo ng mga kunot ang mukha, kung babawasan mo ng 20 taon ang edad, kung papapalitan mo ng takot ang kumpiyansa sa mga mata, ang babae sa litrato ay kamukhang-kamukha ni Dalisay. Isang malakas na kalabog mula sa labas ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ang tunog ng paparating na kotse ni Don Armando, nataranta si Laya. Mabilis niyang isinara ang album, ibinalik ito sa baul, isinara ang aparador, at ikinandado. Ibinato niya ang maliit na susi pabalik sa ilalim ng mesa. Ngunit ang litratong iyon, ay hindi niya magawang bitawan. Mabilis niya itong isinilid sa bulsa ng kanyang bestida. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang paligid, sinisigurong walang bakas ng kanyang pagpasok. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, sumilip, at mabilis na lumabas. Isinara niya ang pinto at ikinandado ito mula sa labas gamit ang duplicate na susi. Nang makarating siya sa pasilyo, kasabay naman noon ang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba. Ang boses ni Don Armando ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Nakatayo si Laya sa dilim ng pasilyo, ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Hawak niya sa kanyang bulsa ang isang piraso ng nakaraan na maaring maging susi sa lahat. Ngunit hindi niya alam na ang hawak niya ay hindi lang isang susi. Ito ay isang mitya na magpapasiklab sa isang apoy na matagal nang natutulog, isang apoy ng paghihiganti na kayang tupukin
ang buong pamilya de Silva. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Laya ay parang isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanilang silid, sa kanilang kama, sa hangin na kanilang hinihinga. Ilang oras nang gising si Bayan, nakatitig sa kisame, pinakikinggan ang bawat paghinga ng kanyang asawa. Ang bawat paghinga na yon ay parang isang paratang, isang paalala ng kanyang pagkukulang. Hindi niya matanggap ang huling sinabi nito. Sa loob ng malaking bahay na ito, sa pagtuklas niya ng katotohanan, mag-isa lang siya. Ang mga salitang yon ay tumusok sa kanyang puso. Pinakasalan niya si Laya dahil sa kanyang tapang, sa kanyang talino, sa kanyang kabutihan. At kagabi, nang kailanganin ni Laya ang kanyang suporta, tinalikuran niya ito. Pinili niya ang pamilyar na anino ng kanyang ama kaysa sa liwanag ng katotohanan na dala ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang gumalaw at hinarap si Laya. Kahit sa pagtulog, baka sa mukha nito ang bigat ng dinadala. Hinaplos niya ang buhok nito at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lalim ng kanyang pagsisisi. Kinaumagahan, sinadya niyang hintayin si Laya sa labas ng kanilang silid. Nang lumabas ito, ang mga mata nito ay malamig at malayo. "Lia," sabi niya, ang boses ay bahagyang paos. "Patawarin mo ako." Huminto si Laya ngunit hindi siya tiningnan. "Para saan?" "Kagabi." Pagpapatuloy ni Bayan, lumalapit dito. "Sa hindi ko pakikinig, sa hindi ko paniniwala, mali ako." Kinuha niya ang kamay nito. "Pangako, mula ngayon, bubuksan ko na ang mga mata ko. Hindi ko lang gustong makinig, Lia. Gusto kong makakita." Sa wakas ay tumingin sa kanya si Laya. May luha sa gilid ng mga mata nito, ngunit meron ding bahagyang pag-asa. Tumango ito. Walang salitang namutawi, pero sapat na iyon. Sapat na para maibsan kahit kaunti ang bigat sa dibdib ni Bayan. Sa hapagkainan, tinupad ni Bayan ang kanyang pangako. Pinagmasdan niya ang lahat. Pinagmasdan niya kung paano hindi mag-angat ng tingin si Dalisay mula sa kanyang plato. Pinagmasdan niya kung paano ito nanginginig sa tuwing magsasalita ang kanyang ama. At higit sa lahat, pinagmasdan niya ang kanyang ama. Naglagay ng pagkain si Don Armando sa plato ni Dalisay, isang malaking piraso ng isda. Nakita ni Bayan ang bahagyang pag-urong ni Dalisay. Halatang hindi nito gusto ang pagkain. "Kainin mo," utos ni Don Armando. Ang boses ay kalmado, ngunit walang bahid ng paglalambing. "Masustansya yan." Sinubukan ni Dalisay na kumuha ng kaunti, ngunit nanginginig ang kanyang kamay. "Sinabi kong kainin mo," ulit ni Don Armando. Mas mababa na ngayon ang boses, ngunit mas may diin. "Ubusin mo lahat." Ang eksenang yon, ang malamig na utos, ang takot sa mga mata ni Dalisay, ang kapangyarihan na tila isang lubid na nakapulupot sa leeg ng lahat, ay naghatid ng pangingilabot kay Bayan. Bigla, ang mga hinala ni Laya ay hindi na lang mga hinala. Nagkakaroon na ito ng anyo. Nagkakaroon na ito ng pangalan. At sa gitna ng lahat, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa nakaraan, noong panahong ang kanyang ina ay unti-unti nang nilalamon ng kanyang sakit. Nasa silid siya ng kanyang ina. Ang amoy ng gamot ay nanunuot sa hangin. Nakaupo siya sa tabi ng kama. Hawak ang payat na kamay ng kanyang ina. Ang dating masayahing mukha nito ay guhit-guhit na ng pighati. Bigla, nagsalita ito. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng isang damdamin na hindi niya maintindihan noon. Puot. "Huwag kang magtitiwala sa mga taong ngumingiti lang kapag may kailangan," bulong nito. "Winasak niya ang papa mo. Winasak niya ang pamilya natin. Isinumpa ko ang pangalan niya." "Sino po, Mama?" tanong ng batang si Bayan. Humigpit ang hawak ng kanyang ina sa kamay niya. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. At binigkas nito ang isang pangalan na ngayon lang niya muling narinig
ng buo. Si Corazon Imperial. Naputol ang pagbabalik-tanaw ni Bayan nang marinig ang pagbagsak ng isang tinidor. Si Dalisay. Nanginginig ito habang pinipilit na ubusin ang isda sa kanyang plato. May mga luhang tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Bayan. Ang alaala ng kanyang ina at ang pangalang Corazon Imperial ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang utak. Matapos niyang masigurong tulog na si Laya, dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa kanyang maliit na aklatan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Nag-alinlangan siya sandali. Ang paghahanap na ito ay parang pagbubukas sa isang libingan na matagal nang nakasara. Ngunit kailangan niya ng kasagutan. Tinipa niya ang mga salita sa search bar. Corazon Imperial. Ang mga unang lumabas ay mga artikulo tungkol sa isang matagumpay na negosyante, CEO ng Imperial Holdings, isang babaeng kilala sa pagiging tuso at walang awa sa mundo ng korporasyon. Tiningnan niya ang mga litrato. Isang babaeng nasa mga 50 na, may eleganteng tindig at mga matang matatalim. Pero habang nag-i-scroll siya pababa, isang lumang headline ang kumuha ng kanyang atensyon. Isang artikulo mula sa isang business journal, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hidden Wealth. De Silva Heir accuses business partner of massive fraud. Kinilabutan si Bayan. Binuksan niya ang link. Ang artikulo ay naglalaman ng detalyado at masalimuot na kwento ng isang partnership na nauwi sa pagtataksil. Isang kwento tungkol sa isang batang Armando de Silva na nawala ang lahat ng kanyang mana sa isang kasosyo na nagtaksil sa kanya. Ang kasosyo na yon, ang babaeng umubos sa yaman ng kanyang ama at nagtulak dito sa bingit ng pagkasira, ay walang iba kundi si Corazon Imperial. Ngunit hindi iyon ang nagpatigil sa paghinga ni Bayan. Ang nagpatigil sa kanyang mundo ay ang litratong kasama ng artikulo. Isang litrato ni Corazon Imperial noong kabataan pa nito, noong kasagsagan ng kanyang kapangyarihan. Nakatitig siya sa screen. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Ang matatalim na mata, ang hugis ng panga, ang korte ng mga labi. Ito ang babae sa litratong nakita ni Laya. Ito ang babae sa mga alaala ng kanyang ina. At habang tinititigan niya ang mukha ng babaeng sumira sa kanilang pamilya, isang katotohanan ang sumampal sa kanya ng buong lakas. Isang katotohanang napakasama at napaka-imposible na halos gusto na niyang masuka. Ang babae sa litrato, ang mortal na kaaway ng kanyang pamilya, si Corazon Imperial, ay kamukhang-kamukha ng isang mas matandang bersyon ni Dalisay. Parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Bayan. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Bumubuo ng isang imahe na napakapangit, napakadilim. Ang biglaang pag-aasawa ng kanyang ama. Ang pagpili sa isang batang babae na walang pamilya. Ang takot sa mga mata nito. Ang pasa sa braso. Ang pangalang Corazon. Hindi ito isang pag-aasawa. Hindi ito pag-ibig. Ito ay isang bagay na mas masahol pa. Isinara niya ang laptop nang may puwersa. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang kanyang ama, ang lalaking kanyang iginagalang at tinitingala, ay hindi nagdala ng isang bagong reyna sa Hacienda de Silva. Nagdala ito ng isang bihag. At ngayon, naiintindihan na ni Bayan. Ang giyerang inakala niyang matagal nang natapos ay hindi pala. Ito ay natutulog lamang, naghihintay ng tamang pagkakataon. At si Dalisay, ang kawawang si Dalisay, ay hindi ang reyna sa kwentong ito. Siya ang sandata. Hindi na kinailangan ni Bayan na magpaliwanag. Kinaumagahan, ipinakita niya kay Laya ang lahat ng kanyang natuklasan. Ang lumang artikulo, ang kasaysayan ng pagtataksil, ang pangalan ni Corazon Imperial bilang tugon.
Inilabas ni Laya mula sa kanyang pitaka ang litratong kinuha niya sa opisina ng kanyang biyenan. Inilatag nila ang 2 litrato sa ibabaw ng kama, ang batang korason mula sa artikulo at ang batang korason sa tabi ng binatang Armando. Magkahawig, iisang babae, ang babaeng kamukhang kamukha ni Dalisay. Hindi ito pag-ibig, Lia, sabi ni Bayan. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ito ay paghihiganti, isang laro, at si Dalisay ang ginagamit niyang pyesa. Ang katotohanan yon ay tumama kay Laya nang may bigat ng isang malaking bato. Ang lahat ng takot ni Dalisay, ang mga pasa, ang pagkakakulong, lahat ay may dahilan na. Isang dahilan na mas masama pa kaysa sa inaakala niya. Ngayon, hindi na lang awa ang nararamdaman niya para sa dalaga, kundi isang matinding pangangailangang protektahan ito. Sila na ni Bayan ang tanging kakampi nito. Sa kanilang silid, bumuo sila ng isang simpleng plano, isang pagsubok. Kailangan nating malaman kung gaano kalakas ang kontrol niya kay Dalisay. Sabi ni Laya, kailangan nating subukan ang mga hangganan. Anong gagawin natin? Tanong ni Bayan. Isang bagay na normal, isang bagay na hindi niya matatanggihan nang walang malinaw na dahilan. Sagot ni Laya, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Aayain ko siyang lumabas, mamili, isang bagay na ginagawa ng sino mang normal na mag-asawa o magkaibigan. Titingnan natin ang kanyang reaksyon. Kinahapunan, natagpuan ni Laya si Dalisay sa aklatan. Nakaupo sa isang silya malapit sa bintana. May hawak itong libro, ngunit hindi naman ito nagbabasa. Nakatitig lang ito sa malayo. Ang mga mata ay walang buhay. Umupo si Laya sa tapat niya. May daladalang isang ngiti na pinilit niyang maging natural at masaya. Dalisay, panimula niya. Naiisip ko lang, baka nainip ka na rito sa loob ng bahay. Gusto mo bang sumama sa akin sa mall bukas? Pwede tayong manood ng sine, kumain sa labas, o bumili ng mga damit na gusto mo talaga. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Dalisay. Sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang isang kislap sa mga mata ng dalaga. Isang kislap ng pag-asa, ng pananabik sa isang buhay na normal, isang buhay na malaya. Talaga po? Tanong nito. Ang boses ay halos hindi marinig. Pwede po? Oo naman, nakangiting sabi ni Laya. Ang puso niya ay kumikirot para sa kaunting kaligayahang naidulot niya. Tayo lang dalawa. Babalik din tayo bago maghapunan. Ang maliit na pag-asang yon ay sapat na para magbago ang buong anyo ni Dalisay. Ngumiti ito. Isang tunay, nahihiyang ng ngiti na lalong nagpalitaw sa kanyang murang edad. Sige po, Ate Lia. Gusto ko po. Ngunit ang pag-asang yon ay hindi nagtagal. Nang sila ay pababa na para sa hapunan, masayang nag-uusap tungkol sa kung anong pelikula ang kanilang panonoorin. Isang boses ang pumigil sa kanila sa gitna ng engranding hagdanan. Saan kayo pupunta bukas? Ang boses ni Don Armando. Nakatayo ito sa paanan ng hagdanan. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Ang mga mata ay nakapako sa kanila. Nagulat si Laya, ngunit pinilit niyang maging kalmado. Papa, niyayaya ko lang po sana si Dalisay na mamasyal bukas sa mall para naman po malibang siya. Hindi sumagot si Don Armando. Dahan-dahan itong lumapit sa isang mesang marmol sa tabi ng hagdanan. Pagkatapos, sa isang mabilis at marahas na kilos, inihampas niya ang kanyang palad sa ibabaw nito. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon na parang isang putok ng baril. Hindi siya aalis. Sigaw niya habi niya, ang ugat sa kanyang leeg ay lumitaw. Ang anyo niya ay biglang naging isang halimaw. Walang sino man ang aalis sa bahay na ito nang wala ang aking pahintulot. Napaatras si Laya, hila-hila si Dalisay na ngayon ay nanginginig na sa takot sa kanyang likuran. Pero Papa, ang lugar niya ay dito. Dagdag pa ni Don Armando, idinuro si Dalisay na parang isang bagay.
Sa tabi ko. Naiintindihan mo ba? Sa sandaling iyon, isang boses ang sumabat. Papa, sobra na po yan. Si Bayan. Papalabas ito mula sa kanyang opisina. Ang muka ay seryoso at hindi nagpapakita ng takot. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya laban sa kanyang ama. Nag-aalok lang si Leah na pasayahin siya. Matigas na sabi ni Bayan, lumalakad para tumabi kay Laya at harapin ang kanilang ama. Wala silang ginagawang masama. Tumingin si Don Armando sa kanyang anak. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit sa pagsuway na ito. Huwag kang makialam dito, Bayan. Ang sigawan at tensyon ay naging masyadong mabigat para kay Dalisay. Nakita ni Laya kung paano namutla ang dalaga, kung paano nawalan ng focus ang mga mata nito. Humawak ito sa kanyang braso. Ate Leah, bulong nito, bago biglang bumagsak ang kanyang mga talukap. Nawalan ng malay si Dalisay. Dalisay! Sigaw ni Laya. Buti na lang at mabilis si Bayan na nasalo ang dalaga bago ito bumagsak sa sahig na marmol. Binuhat ni Bayan ang walang malay na katawan ni Dalisay at mabilis na umakyat pabalik sa hagdanan. Sumunod si Laya, ngunit bago siya tuluyang makaakyat, hinarap niya si Don Armando. Ang galit at pagkasuklam ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. Sa silid ni Dalisay, inihiga nila ito sa kama. Kumuha ka ng basang bimpo. Utos ni Bayan kay Laya habang sinusuri ang pulso ng dalaga. Habang inaayos ni Laya ang unan sa ilalim ng ulo ni Dalisay, may naramdaman siyang isang matigas na bagay sa ilalim nito. Kinuha niya ito. Isang luma, mumurahing cellphone. Ang klase ng telepono na hindi mo aakalaing makikita sa loob ng marangyang mansyon. Buhay pa ang screen. At ang nakasulat dito ay isang mensaheng hindi na ipadala. Isang mensaheng nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Laya. Ang mensahe ay para sa isang kontak na may pangalang Inay. Inay, si Dalisay po ito. Sabi po nila, kayo si Corazon Imperial. Totoo po ba? Ipinagbili niyo po ba ako? Ang cellphone ay tila isang nagbabagang bakal sa kamay ni Laya. Ang bawat salita sa mensahe ni Dalisay ay parang isang punyal na paulit-ulit na itinarak sa kanyang puso. Ipinagbili niyo po ba ako? Ipinakita niya ito kay Bayan. Ang reaksyon sa mukha ng kanyang asawa ay isang halo ng matinding galit at lumbay. Ang huling piraso ng pagdududa, ang huling hibla ng pag-asang nagkakamali lamang sila ay tuluyan ng naputol. Kailangan na nating malaman ang totoo, sabi ni Bayan. Ang kanyang boses ay mababa at naglalaman ng isang panganib na ngayon lang narinig ni Laya. Ngayon din. Hindi na nila kailangan pang mag-usap. Sabay silang tumayo, nag-iwan sa natutulog na si Dalisay at tinahak ang pasilyo patungo sa isang lugar na dati ay iniiwasan nila, ang opisina ni Don Armando. Ang bawat hakbang nila ay mabigat. Ang bawat anino sa dingding ay tila isang babala. Hindi na sila kumatok. Itinulak ni Bayan ang pinto at bumungad sa kanila si Don Armando. Nakaupo sa kanyang malaking silyang katad, nagbabasa sa ilalim ng ilaw ng isang maliit na lampara. Tila hindi ito nagulat na makita sila. Tila hinihintay na niya ang pagdating nila. May problema ba, mga anak? Tanong nito. Ibinababa ang kanyang libro. Ang boses ay kalmado na nakakapangilabot. Lumapit si Bayan sa mesa. Ang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Inilapag niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng makintab na kahoy nakabukas sa artikulo tungkol kay Corazon Imperial. Sino siya, Papa? Diretsong tanong ni Bayan. Sino si Corazon Imperial sa buhay mo? At bakit? Bakit kamukha niya si Dalisay? Tumingin si Don Armando sa screen ng cellphone. Pagkatapos ay nag-angat ito ng tingin. Una kay Bayan. Pagkatapos ay kay Laya. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Sa halip, isang bagay na mas nakakatakot ang lumitaw. Isang dahan-dahan, mapait na ngangiti. Sa wakas, sabi nito,
na para bang matagal na nitong hinihintay ang pag-uusap na ito. Nalaman niyo rin. Tumayo siya at lumakad patungo sa bintana. Nakatanaw sa kadiliman ng gabi. Si Corazon. Siya ang babaeng minahal ko nang higit pa sa aking buhay. At siya rin ang babaeng sumira dito. Nagsimula siyang magkwento. Isang kwento ng pag-ibig, ambisyon at pagtataksil. Kwento ng kung paano nila binuo ang isang maliit na negosyo hanggang sa ito'y lumago. Kwento ng kung paano niya ipinagkatiwala ang lahat, ang kanyang pera, ang kanyang kinabukasan, ang kanyang puso sa babaeng yon. At ano ang ginawa niya? Nagpatuloy si Don Armando. Ang kanyang boses ay nagsimulang magbago, nagkakaroon ng lason ng galit. Niloko niya ako, kinuha niya ang lahat, iniwan niya akong halos pulubi. At dahil sa kanya ang ina mo, Bayan, ang pinakamabait na babae sa mundo, ay namatay sa sama ng loob. Humarap siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon. Ang maskara ng isang kagalang-galang na ama ay tuluyan ng nalaglag. Ang nakatayo sa harapan nila ay isang halimaw na binalot ng puot. Akala niya tapos na. Akala niya nakalimutan ko na. Halos tumawa siya. Isang tawang walang bahid ang saya. Ilang taon akong naghintay. Ilang taon kong hinanap ang tanging kahinaan niya. At natagpuan ko. Isang sikretong mas madilim pa sa kanyang mga kasalanan. Isang anak, bulong ni Laya, nanginginig sa pagkasindak. Tama, sigaw ni Don Armando. Isang anak na ipinanganak niya sa pagkadalaga. Isang kahihiyan na itinago niya sa lahat. Isang batang isinuko niya sa isang ampunan para hindi masira ang kanyang pangalan. Lumapit siya sa mesa. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo mula kay Bayan. Nahanap ko siya, si Dalisay. Ang bunga ng kasalanan ni Corazon. Ang dugo niya, ang laman niya. Ang perpektong instrumento para sa aking paghihiganti. Ang pag-amin na yon ay parang isang kidlat na tumama sa silid. Nag-iwan ng nakasusunog na katotohanan. Napahawak si Laya sa braso ni Bayan, halos hindi makahinga sa tindi ng kasamaang kanyang naririnig. Kaya pala, sabi ni Bayan, ang boses ay basag. Ang kasal. Ang lahat ng ito ay isang palabas. Ngumisi si Don Armando, isang nangising nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Palabas? Hindi, anak. Ito ay teatro, at bawat araw na naririto si Dalisay, bawat pasa, bawat luha, ay isang mensahe para sa kanyang ina. Isang paalala na hindi pa kami tapos magkwentahan. Mararamdaman niya ang sakit na naramdaman ko. Mararamdaman niya ang sakit ng pagkawala ng isang taong mahalaga sa kanya, kahit pa ang taong iyon ay ang anak na itinakwil niya. Tumingin siya kay Laya, ang mga mata ay malamig na parang yelo. Hindi siya ang asawa ko. Siya ay isang instrumento, isang utang na kailangang bayaran ng kanyang ina. Sa dugo at luha. Hindi na nakatiis si Laya. Hayop ka, sigaw niya. Ang ngisi sa mukha ni Don Armando ay nawala. Napalitan ng isang malamig na galit. Sa isang senyas ng kanyang kamay, dalawang malalaking security guard ang biglang pumasok mula sa isang pinto sa gilid. Kunin niyo ang kanilang mga cellphone, utos niya. Papa, anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Bayan. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya ko, sagot ni Don Armando. Inaayos ang kanyang damit na para bang walang nangyari. At ang aking mga plano, masyado na kayong maraming nalaman. Kinuha ng mga gwardiya ang kanilang mga telepono. Sinubukan ni Bayan na lumaban ngunit wala siyang nagawa. Mula sa gabing ito, deklara ni Don Armando, ang kanyang boses ay pinal at walang awa. Walang sino man ang lalabas o papasok sa Hacienda de Silva nang wala ang aking permiso. Naiintindihan niyo ba? Tumingin siya sa kanila, hindi na bilang isang ama, kundi bilang isang warden ng isang kulungan. Maligayang pagdating sa inyong bagong tahanan. Ngayon,
Mga bilanggo na rin kayo, kasama ng munti nating reyna. Ang bawat sulok ng Hacienda de Silva na dati nagbibigay kay bayan ng pakiramdam ng pagmamalaki ay isa na ngayong paalala ng kanyang pagkabilanggo. Ang mga larawan ng kanyang mga ninuno sa dingding ay tila mapanghusgang nakatingin sa kanya. Ang mga hardin na dati niyang nilalaruan noong bata pa siya ay isa ng bakuran na napapalibutan ng matataas na pader. Higit sa lahat, ang bigat ng kasalanan ay parang isang kadenang nakapulupot sa kanyang puso. Kasalanan dahil sa pagiging anak ng isang halimaw. Kasalanan dahil sa matagal niyang pagbubulag-bulagan. Tinitingnan niya si Laya na sa kabila ng takot ay nananatiling matatag sa kanyang tabi at lalo niyang nararamdaman ang kanyang pagkukulang. Hindi tayo pwedeng manatili lang dito, bulong ni Bayan isang gabi habang nakatanaw sila sa bintana ng kanilang silid. Sa ibaba, nakikita nila ang 2 bagong security guard na naglalakad. Ang kanilang mga anino ay mahahaba sa ilalim ng ilaw ng buwan. Habang tumatagal si Dalisay dito, lalong nanganganib ang buhay niya. Pero paano yan? Sagot ni Laya. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Para tayong mga daga sa loob ng isang kahon. Bawat kilos natin binabantayan. Ngunit sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang alaala ang sumagi sa isipan ni Bayan. Isang alaala ng kabutihan sa loob ng bahay na yon. Isang taong hindi kailanman naging sunod-sunuran sa kapangyarihan ng kanyang ama. May isa pa tayong pag-asa, sabi ni Bayan. Si Mang Kiko. Si Mang Kiko ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda. Nagsisilbi na siya sa pamilya bago pa man ipanganak si Bayan. Higit sa lahat, si Mang Kiko ay matapat. Hindi kay Don Armando, kundi sa yumaong ina ni Bayan. Kinabukasan, gumawa ng paraan si Bayan. Naglakad-lakad siya sa hardin, nagkukunwaring nagpapahangin. Nakita niya si Mang Kiko na nagdidilig ng mga rosas malapit sa pader sa likuran. Tumingin si Bayan sa paligid. May isang gwardiya sa di kalayuan, ngunit nakatalikod ito. Nilapit ni Bayan ang kanyang mga labi at humuni ng isang maikli at kakaibang himig. Ang himig ng isang ibong kilyawan. Iyon ang kanilang sikretong senyas noong bata pa siya. Kapag gusto niyang magyaya kay Mang Kiko na maghanap ng mga pugad ng ibon nang hindi nalalaman ng kanyang ama. Natigilan sa pagdidilig si Mang Kiko. Dahan-dahan itong lumingon at nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Bayan ang pag-unawa sa mukha ng matanda. Tumangulang ito ng bahagya bago muling ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Nang gabing iyon, sa oras na ang lahat ay mahimbing na natutulog, maingat na lumabas sina Laya at Bayan mula sa kanilang silid. Gamit ang dilim bilang kanilang kakampi, tinahak nila ang daan patungo sa likod ng hardin sa may lumang bodega kung saan sila nag-usap na magkita ni Mang Kiko. Naghihintay na ang matanda sa kanila. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pag-aalala. Alam ko na, sir. Bungad agad ni Mang Kiko. Ang boses ay halos pabulong. Ang ginagawa ng iyong ama sa batang yon. Hindi ito tama. Kasalanan ito sa Diyos at sa alaala ng iyong yumaong ina. Doon, sa ilalim ng ningning ng mga bituin, inilahad ni Bayan ang lahat, ang tungkol kay Corazon Imperial, ang paghihiganti, ang pagkakakulong kay Dalisay. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang galit sa mga mata ni Mang Kiko. Kailangan naming mailabas si Dalisay dito, Mang Kiko, sabi ni Laya. Ikaw lang ang makakatulong sa amin. Hindi nagatubili ang matanda. Gagawin ko ang lahat para sa anak ni Senyora Elena, sabi nito. Tinutukoy ang ina ni Bayan. At doon, bumuo sila ng isang desperadong plano. Isang planong kailangan ay perpekto sa bawat detalye. Bukas ng gabi, simula ni Bayan, gagawa ako ng gulo sa may pangunahing gate. Magpapanggap ako na sira ang kotse ko, na hindi ito umaandar. Tatawagin ko ang atensyon ng lahat ng gwardiya sa harapan. Habang abala sila,
Dagdag ni Mang Kiko, dito sa likod ang daan. Mayroong isang maliit na pinto sa pader na yon. Sabay turo sa isang bahaging natatakpan ng makapal na halaman ng bougainvillea. Gamit iyon ng mga hardinero noon pa. Bihira nang gamitin, pero gumagana pa ang kandado. Ako ang magbubukas. Ako ang bahala kay Dalisay, sabi ni Laya. Ako ang maglalabas sa kanya mula sa kanyang kwarto at magdadala sa kanya dito. Tumingin sila sa isa't isa. Isang plano na puno ng panganib. Isang maling galaw lang at lahat sila ay mapapahamak. Ngunit ito na lang ang kanilang pag-asa. Akmang aalis na sila nang biglang hawakan ni Mang Kiko ang braso ni Bayan. "Sir, mag-ingat po kayo." Bulong nito. Ang boses ay puno ng pangamba. "May problema tayo." "Anong problema?" tanong ni Bayan. "Kaninang hapon lang," sabi ng matanda. "Nagising ang iyong ama mula sa kanyang siesta. Tila may masama siyang kutob. Nag-utos siyang doblehin ang mga gwardiya. At hindi lang iyon." Huminga ng malalim si Mang Kiko. Nagpakabit siya ng mga bagong CCTV camera at lahat ay nakatutok sa mga pader sa likurang bahagi ng hasyenda. Parang isang baldeng may yelo ang ibinuhos sa kanila. Ang kanilang tanging daan palabas ay binabantayan na. "Nalaman na yata niya," sabi ni Laya. Ang boses ay nanginginig. "Nalaman niyang may binabalak tayo." Tumingin si Bayan sa madilim na mansyon. Ang mga bintana nito ay parang mga matang nakamasid. Ang kanilang kaaway ay hindi lang malupit. Ito ay matalino. Laging isang hakbang sa unahan. "Kung gayon," sabi ni Bayan, ang determinasyon ay nangingibabaw sa kanyang takot. "Kailangan nating gawin ito bago pa niya isipin ang susunod niyang hakbang." Wala na tayong oras. Walang oras para sa pag-aalinlangan. Ang balita mula kay Mang Kiko ay isang hudyat na kailangan na nilang kumilos. Hindi na nila maaaring hintayin ang bukas. Ang gabing iyon ang kanilang tanging pagkakataon. Ngayon na, sabi ni Bayan, ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng takot na nakikita ni Laya sa kanyang mga mata. "Lia, kunin mo na si Dalisay." Tumango si Laya. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanilang silid. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay isang panganib. Ang bawat anino ay tila isang gwardiya na nag-aabang. Kumatok siya ng mahina sa pinto ni Dalisay. "Dalisay, ako to. Buksan mo." Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang isang Dalisay na gising na gising. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Tila alam na nito na mayroong mangyayari. "Ate Lia, makinig ka sa akin," bulong ni Laya. Hinawakan ang nanginginig na mga kamay ng dalaga. "Aalis na tayo dito. Ngayon din. Kailangan mong maging matapang. Kailangan mong magtiwala sa amin." Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Dalisay, ngunit tumango ito. Isang tango ng pagsuko at pagtitiwala. Walang imik na sumunod ito kay Laya palabas ng silid. Ang kanilang mga paa ay halos hindi lumilikha ng tunog sa makapal na alpombra. Habang tinatahak nila ang madilim na pasilyo, narinig nila ang isang komosyon mula sa harapan ng mansyon. Isang malakas na boses, ang boses ni Bayan. "Ano ba? Bakit ayaw umandar nitong sasakyan? Kailangan kong umalis." Iyon na ang hudyat. Nagsimula ng tumakbo ang mga gwardiya patungo sa harapan. Ang kanilang mga yabag ay umalingaw-ngaw sa sahig na marmol. "Tara na," hila ni Laya kay Dalisay. Mabilis silang bumaba gamit ang hagdanan para sa mga katulong at lumabas patungo sa hardin sa likuran. Ang gabi ay madilim at malamig. Ang tunog lang na kanilang naririnig ay ang sarili nilang paghinga at ang huni ng mga kuliglig. Nakita nila si Mang Kiko na nag-aabang sa kanila malapit sa pader na natatakpan ng mga bougainvillea. "Dalian ninyo," sabi ng matanda. Binubuksan ng isang maliit na pinto na halos hindi makita sa kadiliman. Isang hakbang na lang
at malalaya na si Dalisay. Ang puso ni Laya ay napuno ng isang matinding pag-asa. Ngunit sa isang iglap, ang pag-asang yon ay pinunit. Biglang nagliwanag ang buong hardin. Ang mga malalakas na ilaw ng searchlight ay bumukas, tinututok sa kanila, ginagawang araw ang gabi. Napapikit sila sa tindi ng liwanag, para silang mga hayop na nahuli sa isang patibong. At mula sa dilim, isang figura ang lumabas, kalmado, nakakatakot. Si Don Armando. Kasunod niya ang 4 na security guard. "Saan kayo pupunta?" tanong ni Don Armando. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na lalong nakadagdag sa pangingilabot. "Papa, itigil mo na to," sabi ni Bayan, nakararating lang mula sa harapan, hiningal at puno ng pag-aalala. Tumakbo siya para humarang sa pagitan ng kanyang ama at Nina Laya. "Tumabi ka dyan, Bayan," utos ni Don Armando. "Hindi ko gagawin," matigas na sagot ni Bayan. Ang sumunod na nangyari ay napakabilis. Sa isang marahas na kilos na hindi inaasahan ni Laya, itinaas ni Don Armando ang kanyang kamay at sinampal ng buong lakas ang kanyang sariling anak. Ang tunog ay parang isang latigo na humampas sa hangin. Napasigaw si Laya. Nakita niya kung paano napalingon ang mukha ni Bayan. Ang pula ng sampal ay agad na bumakat sa pisngi nito. Ito ang unang beses. Ang unang beses na sinaktan ni Don Armando ang kanyang anak. Nawala na ang lahat ng pagpipigil sa mukha ni Don Armando. Ang galit nito ay parang isang bulkan na sumabog. Lumakad ito at hinablot si Dalisay mula sa likuran ni Laya. "Bitawan mo ako!" sigaw ni Dalisay. Nagpupumiglas. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng purong takot. "Huwag po!" Pagmamakaawa ni Laya, sinusubukang lumapit ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya. "Dadalhin ko siya sa isang lugar kung saan hinding-hindi niyo na siya makikita," sigaw ni Don Armando. Kinakaladkad ang dalaga palayo. Sa isang lugar kung saan mararamdaman niya ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Habang kinakaladkad si Dalisay, na ang mga sigaw ay unti-unting humihina, huminto si Don Armando at lumingon kay Laya. Ang kanyang mga mata ay malamig at puno ng pagbabanta. "At ikaw?" sabi niya. Ang bawat salita ay parang isang sumpa. "Pagbabayaran mo ang iyong pagiging usisera, mahal kong manugang." Pagkatapos ay nagpatuloy na siya sa paglakad. Hinihila ang isang Dalisay na sumisigaw pa rin para sa tulong hanggang sa sila'y nilamon ng dilim sa loob ng mansyon. Hinawakan ng mga gwardiya si Laya at Bayan. Pinaghiwalay sila. Kinaladkad si Laya pabalik sa kanilang silid. Ang kanyang mga pagpupumiglas ay walang saysay. Ibinagsak siya sa sahig ng kanilang kwarto. Narinig niya ang malakas na pag-click ng seradura. Ikinandado siya mula sa labas. Tumakbo siya sa bintana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos. Sa ibaba, nakita niya ang mga headlight ng isang kotse na bumukas. Ilang sandali pa, narinig niya ang tunog ng makina na umaandar at mabilis na papalayo. Nakatayo si Laya sa bintana, nakatingin sa papalayong mga ilaw ng sasakyan hanggang sa ito'y maging dalawang maliit na pulang tuldok na lang sa kadiliman. Pagkatapos, nawala na. Lahat ay nawala. Nabigo siya. Ang kadiliman sa loob ng silid ay kasing kapal ng takot na bumabalot sa puso ni Dalisay. Ikinulong siya sa isa sa mga guest room sa kabilang dulo ng mansyon. Walang bintana. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang sa ilalim ng pinto. Ito na ang katapusan. Alam niya. Ikinulong siya dito para hintayin ang kanyang huling hantungan, ang lugar kung saan walang sino man ang makakarinig sa kanyang mga iyak. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Ngunit sa gitna ng panginginig, isang bagay ang naiiba. Ang mga sigaw niya kanina, ang pagpupumiglas niya,
ay nag-iwan ng isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, galit. Sa buong buhay niya, siya ay naging isang anino, isang batang walang pangalan sa ampunan, isang dalagang ipinagbili sa isang demonyo, isang manikang walang boses. Palagi siyang sumusunod, palagi siyang natatakot, palagi siyang umaasa na kung magiging mabuti siya, titigil din ang sakit. Pero hindi ito tumigil. Naalala niya ang mukha ni Ate Lia, ang pag-aalala, ang tapang, ang pangakong ililigtas siya. Naalala niya ang sampal na dumapo sa pisngi ni Kuya Bayan, isang lalaking sinaktan ng sariling ama para lang ipagtanggol siya. Hindi na niya kayang manatiling isang anino. Utang niya sa kanila na lumaban. Tumingin siya sa kanyang paligid. Ang silid ay halos walang laman, maliban sa isang kama at isang maliit na mesa. Ngunit habang kinakapan niya ang kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang bagay na halos nakalimutan na niya sa gitna ng kaguluhan, ang luma niyang cellphone. Sa gitna ng paghila sa kanya kanina, sa pagitan ng mga sigaw at pagpupumiglas, nagawa ni Ate Lia na isiksik ito pabalik sa kanyang kamay. Isang huling, desperadong pag-asa. Binuksan niya ito. 10% na lang ang baterya. Kailangan niyang magmadali. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng telepono. Isang mukhang pagod. Isang mukhang puno ng pasa. Isang mukhang pag-aari ng isang biktima. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita niya ang mga mata ng kanyang ina, ang mga mata ni Corazon Imperial, ang mga mata ng isang babaeng hindi sumusuko. Sa sandaling iyon, ang galit sa kanyang puso ay naging determinasyon. Hindi na siya magiging biktima. Naalala niya ang isa sa mga gabi kung kailan pinilit siyang manood ni Don Armando ng mga lumang business interview ni Corazon. Panoorin mo, sabi ng demonyo. Panoorin mo ang kasinungalingan ng ina mo. Ngunit sa halip na kasinungalingan, ang narinig ni Dalisay ay kapangyarihan. Naalala niya ang isang interview kung saan sinabi ng kanyang ina, sa mundong ito ang impormasyon ang tunay na kapangyarihan. Impormasyon. Bigla, isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan. Isang gabi, ilang linggo na ang nakalipas. Lasing si Don Armando. Ipinatawag siya nito sa opisina. Nagkwento ito ng nag-iisa, kinakausap siya na para bang siya, si Corazon. Sa gitna ng kanyang paglalasing, isinumbat nito ang lahat. Ang plano, ang paghihiganti, ang paggamit sa kanya bilang isang instrumento. At sa gabing iyon, habang ang demonyo ay nagsisiwalat ng kanyang mga kasalanan, may isang bagay na ginawa si Dalisay na hindi niya alam kung bakit. Dahil sa takot o marahil dahil sa isang instinct na hindi niya maintindihan, pinindot niya ang record sa kanyang lumang telepono at itinago ito sa kanyang bulsa. Nanginginig, ang mga kamay niyang binuksan ang kanyang mga files at naroon nga, isang audio file. Armando Confession MP3, pinindot niya ang play. Ang boses ni Don Armando ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, malinaw at nakakakilabot. Akala niya matatakasan niya ako. Hindi. Nahanap ko ang anak niya, ang kahihiyan niya. At ngayon, sa pamamagitan mo, Dalisay, sa pamamagitan ng bawat pasa, ng bawat luha mo, mararamdaman ni Corazon ang impyerno. Ito na. Ito ang sandata. Ito ang kapangyarihan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang ipadala ito. Ngunit kanino? Ang mga pulis? Hindi nila siya paniniwalaan. Naalala niya ang isa pang huling habilin. Sa gitna ng kaguluhan kanina, bago sila tuluyang paghiwalayin, may ibinulong si Ate Lia sa kanyang tainga. Isang pangalan at isang email address. Attorney Sandoval, mabilis niyang binuksan ang kanyang email. 5% na lang ang baterya. Ikinabit niya ang audio file. Pagkatapos, gamit ang nanginginig ngunit determinadong mga daliri, nagsimula siyang mag-type. Hindi na siya ang batang umiiyak.
Ang nagsusulat ngayon ay isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang buhay para kay Attorney Sandoval. Ang pangalan ko po ay Dalisay Reyes. Ako po ang anak ni Corazon Imperial. Ikinulong po ako dito sa Hacienda de Silva ni Don Armando de Silva. Ginagamit niya po ako para sa kanyang paghihiganti. Kasama po sa email na ito ang isang recording kung saan inaamin niya ang lahat. Pakiusap po, tulungan ninyo ako. Tulungan ninyo si Laya at Bayan de Silva. Sila po ay mga bilanggo rin dito. Nasa panganib po ang buhay naming lahat. Ilang segundo siyang natigilan bago pinindot ang send. 1% na lang ang baterya. Pinindot niya ito. Isang maliit na tunog ang narinig niya. Email sent. Pagkatapos, ang screen ng telepono ay tuluyan ng namatay, nilamon ng kadiliman. Kasabay noon, bumukas ang pinto. Nakatayo doon ang 2 security guard. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Oras na, sabi ng isa. Pinapatawag ka na ng Don. Tumayo si Dalisay. Hindi na siya nanginginig. Naglakad siya papalabas ng silid. Ang kanyang ulo ay nakataas. Sa unang pagkakataon, maaring ito na ang kanyang huling paglalakad. Maaring dadalhin na siya sa kanyang katapusan. Ngunit sa kanyang puso, alam niya na ipadala na niya ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanya, sa buhay man o sa kamatayan. Habang si Dalisay ay kalmadong naglalakad sa pasilyo na parang isang reynang tinatahak ang daan patungo sa kanyang kamatayan, sina Laya at Bayan naman ay magkahiwalay na nakakulong sa kani-kanilang selda. Ang kanilang mga silid ay naging mga kulungan. Para kay Laya, ang bawat segundo ay isang pagdurusa. Ang isipan ay puno ng mga imahe ng sinasapit ni Dalisay. Para kay Bayan, ang bawat sandali ay isang paalala ng kanyang kabiguan bilang isang anak at isang asawa. Sa ibaba, sa may pangunahing entrada ng mansyon, inihahanda na ni Don Armando ang kanyang huling hakbang. Isang itim na van na walang bintana ang naghihintay. Dito niya isasakay si Dalisay papunta sa isang lugar na siya lang ang nakakaalam. Nang makarating si Dalisay sa paanan ng hagdanan, naroon si Don Armando. Naghihintay. May ngiti ito sa labi. Isang ngangiti ng tagumpay. Handa ka na ba sa iyong bagong buhay, Dalisay? Tanong niya. Ang bawat salita ay may bahid ng panunuya. Hindi sumagot si Dalisay. Tinitigan niya lang ito ng diretso sa mata, walang bahid ng takot. Ang katahimikang yon, ang biglaang pagkawala ng takot sa dalaga, ay bahagyang gumambala kay Don Armando. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, isang tunog mula sa labas ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na papalakas ng papalakas, ang tunog ng mga sirena. Nagkatinginan si Don Armando at ang kanyang mga gwardiya. Ang ngiti sa mukha ng Don ay biglang naglaho. Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya. Kasunod ng mga sirena ay ang malalakas na kalabog sa bakal na gate ng hasyenda. Ilang sandali pa, ang gate ay bumukas ng may puwersa. Mga ilaw na pula at asul ang umikot at nagliwanag sa buong harapan ng mansyon. Sunod-sunod na mga police car at media van ang pumasok. Nataranta ang mga gwardiya, ngunit huli na ang lahat. Mabilis na pinasok ng mga pulis ang mansyon. Walang gagalaw! Pulis! Sa gitna ng kaguluhan, isang babaeng may matapang na tindig, kasama ang ilang unipormadong pulis, ang lumapit kay Don Armando. Siya, si Attorney Sandoval. Don Armando de Silva, sabi ng abogada. Ang kanyang boses ay matigas at may awtoridad. Inaaresto ka namin sa salang illegal detention, physical assault at grave threats. May karapatan kang manahimik. Tila nabingi si Don Armando. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkagulat. Ang kanyang perpektong plano, ang kanyang 20 taong paghihiganti ay gumuho sa isang iglap. Hindi maaari. Bulong niya. Sa parehong sandali,
Binuksan ng ibang mga pulis ang mga silid kung saan nakakulong sina Laya at Bayan. "Lia!" Sigaw ni Bayan nang makita ang asawa. Nagyakap sila ng mahigpit sa gitna ng pasilyo, isang yakap ng ginhawa at kaligtasan. Si Dalisay, tanong ni Laya. Mabilis silang bumaba at nakita ang eksena sa ibaba. Si Dalisay, ligtas, nakatayo sa likod ni Attorney Sandoval. At si Don Armando, napapaligiran. Ang kanyang mundo ay gumuho sa kanyang harapan. Sino ang nagsumbong? Sino no? Sigaw ni Don Armando. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kasagutan. Ang kanyang tingin ay napadako kay Dalisay. Ang dalagang dati parang isang maamong tupa ay nakatayo na ngayon ng tuwid, ang mga mata ay matatag. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Don Armando, ang sandatang kanyang binuo ay siya ring sandatang sumira sa kanya. "Ikaw," sabi niya, "ang boses ay puno ng kamandag. Pagkatapos ng lahat, nagawa mo akong traidorin. Katulad ka rin ng ina mo." Ang pagbanggit sa kanyang ina, ang tila huling dagok na sumira sa natitirang katinoan ni Don Armando. Bigla siyang nagsisigaw, mga salitang walang saysay tungkol sa pagtataksil ni Corazon, tungkol sa kanyang paghihirap. Ang kanyang mga mata ay nawalan na ng focus. Ang makapangyarihang Don ng Hacienda de Silva ay naging isang kaawa-awang matanda na nilamon ng sarili niyang kabaliwan. Hinawakan siya ng mga pulis. Hindi na siya nanlaban. Nagpatuloy lang siya sa pagbulong ng pangalan ni Corazon, paulit-ulit. Habang isinasakay siya, hindi sa itim na van, kundi sa isang ambulansya na kasama ng mga pulis, isa pang sasakyan ang dumating. Isang mamahaling itim na sedan. Bumukas ang pinto nito at mula sa loob ay lumabas ang isang babae. Matangkad, elegante, at balot sa kapangyarihan. Si Corazon Imperial. Kasama niya ang kanyang mga abogado. Malamang ay nalaman niya ang kaguluhan mula sa media. Huminto siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Ang kanyang mortal na kaaway na isinasakay sa ambulansya. Ang mga pulis, ang media, at ang kanyang anak. Nagtagpo ang mga mata ni Dalisay at Corazon. Dalawang pares ng magkahawig na mata. Ang isa ay puno ng sakit at tapang. Ang isa ay puno ng pagkagulat at isang emosyon na hindi pa nakita ni Dalisay dati. Pagsisisi. Naintindihan ni Corazon. Ang lahat ng ito ay para sa kanya. Ang lahat ng ito ay dahil sa kanya. Ang gabi ng paghuhukom ay hindi lang para kay Don Armando. Para rin ito sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay lumipas na parang isang panaginip, isang magulo at nakakapagod na panaginip. Ang Hacienda de Silva, na dati isang simbolo ng kapangyarihan at pagiging pribado, ay naging sentro ng atensyon ng buong bansa. Ang mga kamera ng media ay laging nakaabang sa gate at ang kwento ng paghihiganti ni Don Armando ay laman ng bawat balita. Para kay Laya, ang mansyon ay naging isang lugar na puno ng multo ng nakaraan. Bawat silid ay may alaala ng takot. Bawat pasilyo ay may anino ng kasinungalingan. Ang mga legal na proseso ay mabilis na umusad. Salamat sa lakas ng ebidensya, ang audio recording ni Dalisay at ang testimonya nilang tatlo sa istasyon ng pulis sa isang maliit at malamig na silid. Nagbigay ng kanyang opisyal na salaysay si Dalisay. Nasa tabi niya si Laya, hawak ang kanyang kamay sa buong oras. Sa bawat salitang binibitawan ni Dalisay, sa bawat detalyeng kanyang inaalala, nakikita ni Laya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa dalaga. Ang pagsasabi ng katotohanan ay tila isang laso na inilalabas niya mula sa kanyang sistema. Hindi nagtagal, ang kaso ay nagsanga. Ang mga ebidensyang ibinigay ni Dalisay, kasama na ang mga lumang dokumento mula sa baul ni Don Armando, ay muling nagbukas sa kaso ng pandaraya laban kay Corazon Imperial. Sa harap ng hindi maikakailang patunay, walang nagawa ang kanyang mga mamahaling abogado. Inaresto si Corazon Imperial hindi lang dahil sa pag-abandona
sa kanyang anak, kundi dahil sa mga krimeng pang-ekonomiya na siyang nagsimula ng lahat. Si Don Armando naman ay idineklarang mentally unfit to stand trial. Ang kanyang isipan na matagal nang nilamon ng paghihiganti ay tuluyan ng bumigay. Dinala siya sa isang pribadong mental health facility, isang lugar na mas malungkot pa kaysa sa pinakamalamig na bilangguan. Isang hapon, naglakas loob si Bayan na dalawin ang kanyang ama. Nakita niya itong nakaupo sa isang silya sa hardin ng pasilidad, nakatulala sa kawalan. Ang dating makapangyarihang Don ay isa na lamang anino ng kanyang sarili. "Papa?" tawag ni Bayan. Lumingon si Don Armando, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kinikilala. "Corazon," bulong nito. "Ikaw ba yan? Patawarin mo ako." Hindi na sumagot si Bayan. Tumalikod na lang siya at umalis, dala ang isang bigat sa puso na halo-halo, awa, galit, at isang uri ng kalungkutang mahirap ipaliwanag. Ito na ang katapusan ng kanyang ama. Isang trahedyang siya mismo ang gumawa. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kapakanan ni Dalisay. Sa tulong ni Attorney Sandoval, nakahanap sila ng isang ligtas na lugar para sa kanya. Isang shelter para sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso na pinapatakbo ng mga madre sa isang malayong probinsya. Isang lugar kung saan siya ay makakapagsimulang muli. Malayo sa media, malayo sa mga anino ng Hacienda de Silva. Ang araw ng kanyang pag-alis ay puno ng luha, ngunit ito ay mga luha ng pag-asa. Niyakap ni Dalisay si Laya ng mahigpit. "Ate Lia, salamat po sa lahat. Iniligtas niyo po ang buhay ko." "Iniligtas mo ang sarili mo, Dalisay," sagot ni Laya. Hinahaplos ang buhok nito. "Ikaw ang pinakamatapang na taong kilala ko." Bago siya sumakay sa sasakyan, may iniabot si Dalisay kay Laya. Isang maliit at blangkong kwaderno. "Ano to?" tanong ni Laya. "Para po sa inyo," sabi ni Dalisay. May maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Sabi niyo po, manunulat kayo. Sana po isulat niyo ang kwento ko. Hindi para sa akin, kundi para sa iba. Para wala ng ibang Dalisay na kailangang dumaan sa pinagdaanan ko." Niyakap ni Laya ang kwaderno. Isang pangako, isang responsibilidad. Pinanood nila ni Bayan ang sasakyan habang papalayo ito hanggang sa mawala na ito sa dulo ng kalsada. Magkahawak ang kanilang mga kamay, nakatayo sa ilalim ng isang puno. Ang simoy ng hangin ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit at bigat ng nakaraang mga linggo. Ang digmaan ay tapos na. Ngayon, ang mahabang proseso ng paghilom ay magsisimula na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang Hacienda de Silva ay naibenta na. Ang malaking mansyon, kasama ang lahat ng madidilim na alaala nito, ay nasa kamay na ng ibang pamilya. Para kina Laya at Bayan, ang pagbebenta nito ay hindi lang isang transaksyon sa negosyo. Ito ay isang ritual ng paglaya. Lumipat sila sa isang maliit na bahay sa gilid ng isang tahimik na bayan sa timog, malayo sa gulo ng lungsod. Isang bahay na may hardin na puno ng sampagita at isang malawak na bintana kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Dito, ang katahimikan ay hindi na nakakabingi. Ito ay payapa. Ang mga sugat na iniwan ng nakaraan ay naroon pa rin, ngunit unti-unti na itong naghihilom. Ang relasyon nila ni Bayan na sinubok ng apoy ay naging mas matatag pa kaysa dati. Natutunan nilang harapin ang mga anino ng magkasama at sa paggawa nito, mas naging maliwanag ang kanilang pag-ibig. Isang hapon, habang nagkakape sila sa kanilang beranda, nakita ni Bayan si Laya na nakatitig sa laptop nito. Ang mga daliri ay nakapatong sa keyboard, ngunit hindi gumagalaw. "Malayo ang iniisip mo," sabi ni Bayan, umupo sa tabi niya. Ngumiti si Laya. "Iniisip ko lang kung paano ko sisimulan." Nakaturo sa screen ang isang blangkong dokumento. Sa itaas, may pamagat na nakasulat, "Ang huling reyna ng Hacienda." Ito ang kwadernong ibinigay ni Dalisay. Ito ang pangakong binitiwan niya.
Sa loob ng 6 na buwan, sinubukan niyang simulan ito ng paulit-ulit. Ngunit laging may pumipigil sa kanya. Marahil ay hindi pa siya handa. Marahil ay masyado pang sariwa ang mga alaala. Kinuha ni Bayan ang kanyang kamay. Huwag mong pilitin. Isulat mo ito kapag handa ka na. Ang mahalaga, alam ni Dalisay na hindi mo siya kakalimutan. Sa pagbanggit sa pangalan ni Dalisay, isang ngangiti ang sumilay sa labi ni Laya. Paminsan-minsan, nakakatanggap sila ng mga update mula kay Attorney Sandoval. Ang dalaga ay nag-aaral na muli. Mahusay daw ito sa klase at higit sa lahat, natututo na itong ngumiti ng walang takot. Habang nag-uusap sila, dumating ang kartero. May iniabot itong isang sobre para kay Laya. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang selyo mula sa isang malayong probinsya sa Visayas. Kinakabahang binuksan ito ni Laya. Sa loob, wala itong sulat. Isang postcard lang. Ang nasa larawan ay isang napakagandang dalampasigan. Puting buhangin. Asul na dagat. Isang puno ng niyog na nakayuko sa tubig. Sa likod ng postcard, may iisang pangungusap lang na nakasulat sa isang pamilyar ngunit mas matatag na sulat kamay. Malaya na po ako. Salamat po sa lahat, Ate Lia. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Laya. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng purong kagalakan. Ipinakita niya ito kay Bayan na napangiti rin. Nahanap na niya ang kanyang kapayapaan, sabi ni Bayan. Tumingin muli si Laya sa postcard, pagkatapos ay sa kanyang laptop. Bigla, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Alam na niya kung paano sisimulan. Huminga siya ng malalim at nagsimulang mag-type. Ang pluma sa kamay ni Laya Matias ay tila may sariling buhay. Sumasayaw ito sa ibabaw ng mamahaling papel. Inilalabas ang mga salitang matagal nang nabubuo sa kanyang isipan. Sa loob ng malawak na aklatan ng Hacienda de Silva, dito niya natatagpuan ang kanyang kapayapaan. Patuloy siyang nagsulat. Ang mga salita ay dumadaloy na parang isang ilog. Isusulat niya ang lahat, ang takot, ang sakit, ang pagtataksil. Ngunit higit sa lahat, isusulat niya ang tungkol sa tapang. Ang tapang ng isang batang babae na, sa kabila ng lahat ay piniling bawiin ang kanyang sariling kalayaan. Magkahawak kamay sina Laya at Bayan, pinanood ang araw na dahan-dahang lumubog sa abot tanaw. Ang kulay kahel na liwanag ay tila naguhugas sa lahat ng dilim, nangangako ng isang bagong umaga. Ang mga pader ng Hacienda de Silva ay gumuho na. Ang mga kadena ng paghihiganti ay naputol na. At sa wakas, sa kanilang maliit at simpleng tahanan, silang lahat ay tunay ng malaya. At dito nagtatapos ang kwento ni Laya, Bayan at Dalisay, isang kwentong isinilang mula sa kadiliman, ngunit natagpuan ang liwanag sa katapusan. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang bawat salita ng kanilang kwento, ramdam na ramdam ko ang bigat ng kanilang mga pasanin, ang sakit ng kanilang mga luha, at ang init ng kanilang munting pag-asa. Naging bahagi kayo ng bawat pagtibok ng kanilang puso. At para doon, ako po ay lubos na nagpapasalamat. Ang istoryang ito ay isang paalala na sa likod ng bawat nakasarang pinto ay mayroong mga kwentong hindi natin nakikita at sa puso ng bawat tao ay mayroong mga laban na sila lang ang nakakaalam. Ito ay isang salaysay tungkol sa kung paanong ang puot ay kayang sumira ng maraming henerasyon, ngunit ang isang maliit na butil ng tapang at pagmamalasakit ay sapat na upang putulin ang tanikala ng nakaraan. Naway baunin natin ang aral ng pag-ibig na nagpapalaya, ng katotohanang nagpapagaling, at ng pag-asang laging sisibol kahit sa pinakamatigas na lupa. Ang kwento man nila ay nagwakas na, ngunit ang diwa ng kanilang katatagan
ay mananatili sana sa ating lahat. Muli, maraming salamat po sa inyong oras at sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento.